Is this the moment na kinakatakutan ng buong NBA? Isang maling bagsak lang, pwedeng magbago ang future ng isang generational talent. Victor Wembanyama, bumagsak at tumama ang ulo sa court. Gaano ito kaseryoso? Welcome to Pogs TV! Kung solid kang basketball fan, nasa tamang lugar ka. Hatid namin ang latest news, hot takes, game analysis at kwentong basketball, kaya mag-subscribe na at sabay-sabay tayong mag-basketball talk. Sa Game 2 ng San Antonio Spurs against the Portland Trail Blazers noong Tuesday, si Victor Wembanyama ay umexit ng game with 8:57 remaining sa second quarter. Sa isang intense na laro, habang nakikipag-contest si Wemby sa ilalim ng ring, bigla siyang nawalan ng balanse. He took a hard fall at ang pinaka nakakabahala, tumama ang ulo niya diretso sa court. Makikita sa replay kung gaano kalakas yung impact. And for a player na 7'4", ibang level ang risk pagdating sa ganitong klaseng fall. Agad siyang napahiga at for few seconds, tahimik ang buong arena. Fans, teammates, even kalaban, lahat sila nag-alala. Medical staff rush in at doon mo makikita na hindi ito simpleng stumble lang. Head injuries are no joke, especially sa NBA kung saang pisikal at mabilis ang laro. Now here's the real talk. Ganito talaga ang risk kapag ikaw ay unique athlete tulad ni Wemby. His height, his frame, his style of play, sobrang exciting, di ba? Pero at the same time, vulnerable siya sa ganitong klaseng incidents. This situation remind us kung gaano ka-fragile ang katawan kahit elite athlete ka pa. Para sa Spurs, this is something na kailangan nilang bantayan closely. Hindi lang ito about one game. This is about protecting their franchise player for the long run. Kasi let's be honest, Wemby is not just a player, he's the future face of the league. Sa mga gantong moments, dun mo marirealize na beyond stats at highlights, health pa rin ang pinaka-importante. Fans are hoping na okay siya at walang serious damage at makapaglaro pa siya sa mga remaining games. Because the NBA is simply better kapag nasa court si Wembanyama. Kasi kung mawawala si Wemby sa kahit anong laro after this at sa buong playoffs, beating the Blazers is more difficult para sa Spurs. Ikaw, anong tingin mo? Dapat ba ilimit ng Spurs ang minutes niya moving forward? Or part talaga ito ng growth ng isang superstar? Comment down below, pag-usapan natin yan, and don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng NBA updates.